Nandito nga pala mga kumartes, yung kabarkada slash kababata namin nung maliliit pa kami, malamang. So ayan, si Bobby. Shoutout nga pala sa'yo at yan, minsan nga lang para siya makapunta dito sa San Pablo kasi doon na siya naglalagi sa Bicol. Meron nga pala daw siyang patay na tiyuhin, pinuntahan daw niya, kaya napadaan nga pala dito sa bahay at kainuman nga pala ni Darwin. So sayang nga lang kasi hindi tayo pwede makipagtsikahan ng mahaba kasi nga mga kumartes tayo may pasok pa. Kaya nangumusta lang ako ng kauntian at nagpaalam na nga rin ako at baka tayo malate pa. So sabi ko nga kumaway at nang makita naman sa ating vlog. So dati nga siya dito nakatira sa San Pablo, yun nga lang ang napangasawa niya ay taga Bicol kaya doon na siya naglalagay pati na rin yung kanyang anak. Alangan namang ihiwalay pa Umalis na nga rin ako mga kumartes at pagdaan ko nga dito sa school nakita ko nga si mother. Siya nga pala yung kumakaon dito sa dalawang bata kapag si Darwin ay may trabaho. So sabi ko bakit ngayon lang sila umawas, mayroon pala silang meeting. Si Kayla nga pala ay gagraduate ng daycare at ang napagmitingan nga ay kukuha ata ng toga next week dahil pala mga kumartes April pala ay bakasyon na. So siguro ang mga graduation yan mga 29, 30 or 31. Kaya pagpatak ng April 1 wala nang pasok ang mga estudyante. Kasi Darwin mga kumartes ay nagtatrabaho din kay kuya. Para yung konsumo nila mga bata kagaya ng mga grocery, baon. So yung sahod niya kay kuya doon na niya inilalaan yun. Hindi naman kasi porket may business mga kumartes go lang ng go. Syempre kailangan pa rin natin maging practical ngayon. Lalo na at dalawa nga yung nag-aaral niya kailangan pa rin magtipid. Hindi naman porket may business mapera na. Akala ata nung iba porket may business mayaman na. So hindi ganon. Ang pagbibusiness kasi naikot din yan. Kung ano yung tubo mo, paiikutin mo lang din yun. Bago mo pa mabawi yung tubo mo, taon din yung ilalaan mo. Kaya sa panahon ngayon, kailangan din talaga nating maging wais. At ayun nga, nakakita nga ako ng tricycle at sumakay na ako. Alam nyo naman na napakatamad kong maglakad. Pag dito nga ako sa terminal nagpapahatid, nagta-tricycle talaga ako kasi ayoko talaga maglakad ng malayo. Ang bilis lang mga kumartes, no? Magbabakasyon na naman ang mga estudyante. Maigi na lang talaga, makakatipid ako sa pambaon. Makakapahinga rin yung aking wallet. Talaga namang out ng out, walang in. At habang sakay nga ako sa tricycle na to, peaceful pa yung aking mindset. Not until biglang tumawag yung asawa ko at merong hindi inaasahang pangyayari. So yun na feel ko naman nung sinabi sa akin ng asawa ko yun, hindi naman ako kinabahan or natakot. Sabi ko nga sa inyo, problema siya, pero yung problemang yun, tinake ko na lang siya as positive. Mga problema kasi mga kumartes, ayoko na talagang stressin yung utak ko. Iniisip ko na lang palagi, will to ni Lord, meron siyang dahilan kung bakit nangyari to. Kaya napatanong na lang ako, anong nangyari? So ayun nga mga kumartes, yung tricycle nga namin is nabangga. Yung minamaneho ni Kuya Duko. Hindi ako pala share ng problema dito sa vlog ko mga kumartes, pero sige, i-share natin to. Sabi ko sa asawa ko, may nadamay bang tao o wala? Thankful na rin talaga ako kay Lord kasi walang nadamay na tao. Kaya ayun, pagkadating ko nga kanina madaling araw, chinek ko nga itong aming tricycle kung ano nangyari. So at least, walang nangyaring masama kay Kuya Dukot at wala ding tao na nadamay. So may kaunting sugat ata si Kuya Dukot sa mukha kasi parang napatuon yung mukha niya dito sa unahan ng sidecar. So mamaya natin i-check umaga yan para makita talaga natin yung damage. At biglang sumakit ang ulo ko at nahilo nung sinabi ng asawa ko sa akin na ikaw na ang bahala. Buti na lang talaga may padalang lomi si Kuya JR dito sa bahay. Ikakain ko na lang muna at baka sakaling mahimasmasan ako. So share ko lang to mga kumarte sa inyo para yung mga problema natin, wag nyong isipin na negative lagi yung nangyayari sa atin. Wag nyong isipin na ay malas yan, ganto, ganyan. Nung nalaman ko yon mga kumartes, ang sabi ko agad sa utak ko ay will to ni Lord. Ibig sabihin merong purpose si Lord kaya nangyari yun. Kaya yung iniisip ko nun positive pa rin. Pero yung bulsa ko sana maging positive din. Ikakain ko na lang muna to at na magkalaman ng ating tiyan pati na rin ang aking bulsa. Minsan talaga pag nagdi-devotion ako, tinatanong ko si Lord, Lord, anong plano mo? Anong purpose mo? Bakit? Why oh why? Na kahit hindi naman sumagot si Lord, nalalaman ko din naman yung sagot. Pero it takes time para malaman ko kung ano yung sagot niya. Dahil dyan, ikakain ko muna yan ng pande. Ano bang tawag niya dito mga kumartes? Pwedeng pandihiwa, pandibaak, pandipe. Uy, bad yun. Bakit naman kasi may baak sa gitna, may palaman pa? Buti na lang hindi pula yung palaman, kundi naging pandiregla are. Kaya nga napaisip ako, lahat ng problema natin mga kumartes, meron namang positive na solusyon. Kaya habang kumakain ako dyan, iniisip ko na agad kung anong solusyon, kung saan ba ako kukuha ng panggastos. Charot. So syempre isa na yun saan tayo kukuha ng pampagawa na pero buti na lang talaga pera lang yan. Pwede pa nating kitain yan. Pero yung buhay iisa lang. Kaya iba din talaga yung nagagawa ng prayers ko mga kumartes. Dahil kita nyo naman pingot lang yan. Compare dun sa nakikita ko sa iba na talagang wasak na wasak. Kaya kung magdi-devotion kayo mga kumartes, lahat ng tao nasa paligid nyo, isama nyo sa mga dasal nyo. Promise, iba talaga ang nagagawa ng prayers. Dito sabi ng asawa ko, papapalitan niya nga pala tong unahan na to. At syempre papapalitan na rin ng salamin kasi nga nakaangat na. Ang isa pa nga ipagagawa ng asawa ko is yung motor
umuusok daw. So ngayon, pahinga muna itong aming tricycle dito sa bahay. So hindi rin naman makakabiyahe si Kuya Dukot kasi kailangan pa din naman niya magpahinga. So saka na lang ulit namin to ibibigay sa kanya kapag ka okay na at maayos na ulit. At kapag ka okay na rin siya. So nagsorry naman si Kuya Dukot pero wala namang kaso sa amin yun. Ang mahalaga naman okay siya. So ang akin lang matuto na lang ulit tayo sa ating mga pagkakamali at kung paano itatama yung ating mga pagkakamali. So dito may lesson dapat na matutunan si Kuya Dukot. Drive safely as always. Di bali nang mabagal ang andar, ang mahalaga makakarating ka sa iyong paroroonan. Huy! At bago ko nga ulit ito ipadala kay Kuya Dukot, dadasalan ko muna ito para bago na uli at palagi ring mabantayan ni Lord. Sobrang thankful talaga kay Lord kasi ayan, galos lang talaga, pisngot lang. So thank you Lord. Nako, maraming salamat talaga. Sinisipat ko nga dyan yung bayabas mga kumartes. Palaki na ng palaki. Kaya lang napakamataas naman. Kita nyo ga? Naku, mukhang hindi nyo kita. Kailangan ko na atang mag Vivo V60. Uy, charot. So sa ngayon hindi pa muna dahil nga marami pa tayong pagkakagastusan. At syempre wala tayong ibibili. Eme lang. Pero pangarap ko yun. Pero sabi ko kay Lord kapag ka-will na niya, tsaka na lang. Lahat kasi ngayon ang decision ko sa kanya nang gagaling. So ayun lang mga kumartes muna ang ating mini vlog for today's video. Thank you for watching. Bye!